Guys, ikwento ko lang yung naging experience ko dito sa Condura freezer inverter ko. Ayan. Pagkita ko muna sa inyo yung rep. Ayan. Yung temperature control niya hanggang max level niya hanggang 4. Sinagyan ko ng tuwalya para yung init sa bubong hindi siya direct nang tatama sa rep. Yan kasi yung sinabi nung dicer, para din daw mabilis lumamig o tumigas yung yelo. Kaya yan, ginawa ko. Pakita ko sa inyo yung yung loob ng freezer. Yan. Yan, upright freezer tawag dito. Hindi siya frost, siya eh. Yan, inverter. Yan, tibig na rin naman siya sa kuryente kahit na hindi siya frost. Kasi inverter na siya. Tapos yung taas nito 170 cm. Yung layer ng niya, lalagyan na ng yelo. Pagkita ko sa inyo, bilangan ko na. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yan, 8. Dito, minsan linalagyan ko rin siya ng yelo dito. Tumitigas naman. Dito, mga frozen. Yan. Gulay, hindi pwede maglagay ng gulay dito. Titigas, magiging yelo. Maganda dito mga karne at yelo. Yung mga dipote naman na soft drinks, pag naglagay ka dyan, mabilis mag-yelo eh. Sumasabog. Pag talagang puno ng yelo, sasabog. Yung Red Horse naman, kung alak, alagay mo dyan, told ng Red Horse, hindi siya basta-basta sasabog. Pero yung yung sa tansan, yung sa gilid ng tansan, yung eto sample. Halimbawa, Red Horse to. Yung gilid ng tansan, may lalabas dyan na na parang maglilik. Maglilik siya dyan. Pag Red Horse yung linagay niya. Pero wala pa akong na-experience na sumabog yung bote. Hindi katulad sa mga soft drinks, masabog talaga pag nagyayelo. Ayan, pakita ko lang. At saka ikwento ko lang yung nangyari, kaya ko siya binablog. Ganito kasi nangyari dito, mga boss, mga sir, mga nanonood na planong kumuha ng ng Condura inverter upright. Yung naging experience ko, kinuha ko tong rep ng installment sa isang store. Installment ko siya ginawa dahil yung kung i-cash ko kasi to, yung pera na pang-cash ko, naisip ko na dalhin na lang sa tindahan para dumami yung paninda ko. Tapos tong freezer na to, kaya ako siya kinuha dahil mabilis maubos yung yelo eh. Marami naghanap ng yelo kaya nagganap ako ng ganitong rep. Gagamitin din sa tindahan, sa business. Kaya okay lang na kahit na installment siya, walang problema kasi yung magiging benta ko dito, tinatabi ko na araw-araw para hindi ako magkaroon ng problema sa pagbabayad. Ayun, kaya installment kinuha ko. Tapos, yung dumating sa akin tong rep, kaso ito, na to, replacement na to, ito na yung bago. Yung una ko kasing rep, ganito din siya, kaso nagkaroon ng problema. Eto, kwento ko. Dumating sa akin yung rep ng after lunch. Yan. Sinabi nung dicer, sinunod ko lang yung mga instruction na sinabi niya, na wag mo na isindi, pagpahingayin muna, para yung preon bumaba. Kasi, kinarga sa sasakyan to eh. Yan. Tapos, edi sinindi ko yung rep bandang 10 PM. Sabi kasi gabi ko na lang isindi. Ayun, sinindi ko 10 PM para sigurado. Nasa max level ng volume ng temperature ng rep, dinala ko sa max level. Yun kasi ang sabi ng dicer. Edi yan. Sinindi ko yung rep max level na walang laman. Tapos kinabukasan, dun ko lang daw lagyan ng laman dapat. Tapos hindi daw dapat puno para hindi mabigla yung rep, hindi mahirapan sa pagpapalamig. So, ganon. Sinundan ko yung sinabi ng dicer. Linagyan namin ng laman. Kaso hindi siya puno. First layer lang. Kaso, hindi sila, yung ang tawag doon, yung dikit-dikit. Yan. Ganon. Umaga, linagyan ko ng laman. Mga yelo. Tapos, hanggang gabi, hindi ko dinagdagan yung laman ng rep. Saka hindi ko rin laging binubuksan. Yan, tapos binubuksan ko kasi madala lang para may silip ko lang kung paano yung pagpapatigas ng yelo, kung mabilis ba o hindi. Pero nung una kasi dumating to hindi siya ganun kabilis magpatigas ng yelo. Siguro dahil bago pa. Kaya ganun.
Tapos, nung gabing yon, kinabukasan, si Mrs. ko yung una nagising sa akin eh. Nung binuksan niya yung rep, nakita niya na lang, may crack. Pero nung dinala sa akin tong rep na to, walang crack. Na-check namin, chinak ko. So, nung nagkaroon ng crack ng ganyan, tumawag kami sa store. Kung saan ko kinuha tong rep. Kasi nag-alala kami yung rep na kukunin namin gusto namin walang problema, walang damage. Siyempre babayaran namin yung rep, kaya tinawag namin sa isang store. Tinanong ko kung anong gagawin nila dahil nagkaroon nga ng problema yung rep. Sabi daw nung yung store manager, na pag-aaralan muna daw nila kung anong naging problema. Titignan nila kung kasalanan ko ba o ano lang, yung parang factory defect ba yung tawag doon. Kasi ganun nga. Hindi ko naman siya tinusok kasi dito yung hiwa eh. Pag kukuha ko ng yelo dito naman tinataas lang namin. Tsaka linalagyan ko ng plastic para hindi magasgas to. Tsaka madaling linisin pag magdi-defrost ako ng rep. Ayun, ganun. Tapos may kwento ko rin pala. Wala siyang drain, yung labasan ng drain ng tubig sa likod, wala. Pag gusto niyo i-drain to, defrost, yung tubig, yung yelo, siyempre may yelo dyan sa taas. Kadalasan yung yelo dito dito tumitigas dyan. Sa gilid wala. Hindi ko pa napansin na nag-yelo sa gilid, puro dito lang sa taas. Ayan, babaksak yung yelo, babaksak. Tapos pag naging tubig na dito, babaksak siya dito. Minsan di man na-shoot dito Diyan talaga sa ilalim yan, dyan nagpo-ponte yung tubig. So, kailangan nyo lang ipunasan ng bataan para i-drain yung tubig. Tapos ganon. Yun nga, kinabukasan nakita ng misis ko may crack. Ang sabi nung manager na may pupunta doon ng technician para tingnan yung rep. Tapos yun, nung mga ilang araw, so kahit na may crack siya, sabi nung manager, pwede ko pa daw siyang gamitin. Basta wala naman problema sa pagpapalamin niya, pagpapatigas ng yelo. Wala naman problema, pwede ko ito gamitin. Yun, ginagamit ko. Dahil sayang yung araw ko para meron akong makuha pambayad ng rep. Kaya ginagamit ko pa rin siya. Kahit na may crack. Wala naman, okay naman. Nakakapagpatigas naman siya ng yelo. Kahit na may crack. Kaso nung dumating na yung mga technician, mga ilang araw, siguro mga 1 week yata o 1 week bago sila dumating. Yun, sinek nila. Yun. Yung tinignan nila, yun nga, kinuwento ko yung nangyari. Tapos sabi nung technician na yun, papalitan daw, replacement. Natuwa naman ako dahil napapalitan nila ng bago. Yan. Tapos eto nga, dumating na yung bago. So, titingnan ko kung anong magiging result ng rep na to, kung wala na akong magiging problema. Pagkalipas sa mga ilang araw o ilang linggo, i-vlog ko na lang ulit kung ano magiging resulta. Tapos ikwento ko lang din yung kung ano bang kagandaan nitong rep na to. Sa experience ko, nung unang dating sa akin ng rep na to, na nasa max level na 4, hindi siya ganun agad tumitigas yung yelo. Pero nung mga ilang araw, matigas na yung mga yelo, linagay ko na sa number 1 yung rep. Dahil puno na ng yelo dyan yung mga yelo talaga, nasa yelo na talaga solid na. Nung number 1 ko, tas pag may nabebenta, nababawas na yelo, gumagawa ko ulit. Yan, ini-refill ko. Tapos mga kinabukasan, kahit na number 1 lang, kinabukasan, yelo na. O minsan, wala man kinabukasan. Sa mga ilang oras lang, yelo na kahit na nasa number 1. Yan. Yung napansin ko dito sa rep na to, maganda siya. Okay siya sa pagpapalamig kahit na number 1. Lalo pa kung dinala mo sa number 4, lalo na sigurong mabilis magpatigas. Kaya siguro nung una kaya mabagal siya magpatigas dahil bago pa lang. Sa kuryente naman, dahil wala pa naman 1 month sa akin tong kuryente, tong rep nung dumating sa akin Siguro mga kalahati ng isang buwan. Nadagdag na kuryente nasa yung di ba nasa 500 to 700 yata. Hindi ako sure doon, pero pag i-update ko kayo tapos i-vlog ko na rin para sa mga gustong malaman kung mataas ba yung consumo ng kuryente nitong ganitong klaseng rep na upright freezer. Yan. No pro siya, pero siya, inverter. Yan.
Okay guys, yun lang po. Salamat po.